Shabbat Shalom sa mga kapatid natin sa Panginoon na nakikinig dito sa ating programa Ilaw ng Mesiyas. Hatid po sa inyo ng Light of Messiah Source of the Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga, kapiling ang ating Panginoong Yeshua Masiya at sa pamamagitan din po natin pagturo ay sasamahan nyo kami at marami po tayong matututunan sa oras na ito. Lalo't ang tututukan po natin ang Book of Numbers. Okay, so ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, sabi po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamag mapagpakumbaba. At yan po ang pag-anyaya sa atin na ating Panginoon, na tayo lumapit sa Kanya at makinig tayo sa Kanyang mga salita, na kung saan yan po ay pinapahayag dito sa ating radio program. Sapagkat ayon po sa Hebrew 4, chapter 4, verse 9 to 11, sapagkat ang pumasok sa Kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa Kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa Kanyang mga gawa. Pagsumikapan natin makapasok nga sa kapahingahan niyaon upang huwag madapa ang sino mang kagaya ng ginawa ng mga taong mapagsuway. Okay. Ako po inyong lingkod si Sir Debbie Farrello with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So ang Torah portion po natin ngayon ay nakatutok sa uh, Bamidbar. Uh, ika-apat na aklat ng Torah, yan, ng Biblia, mula sa Old Testament, para hindi maligaw yung ating lalo na yung mga baguhan, no? Tinatawag natin itong Book of Numbers o bilang. At sa Hebrew, ang original na title nito ay Bamidbar. Na ang ibig sabihin ay sa ilang, sa English, in the wilderness. At ito ay pinahayag sa unang bersikulo ng chapter 1 ng Bamidbar o Numbers. At kinausap ng Panginoon si Moses sa ilang ng Sinai. Ang pagkausap na ito ang siyang ating tatalakayin na kung saan uh, dito binaybay ng Panginoon mga nais niyang mangyari na dapat gawin ng Israel nila Moses upang magkaroon ng order sa kanyang tabernakulo, pagbabantay, mga gawain. Uh, sa unang-unang portion nito ay yung census ng Israel. Dito natin napapatunayan na ito yung unang census na nangyari sa buong mundo. Kaya nagkaroon tayo ng census sa bawat bansa. Sino ba muna naggumawa nito? Ang Panginoon pa rin. And also yung order na encampment and marching. Napakaganda po pag i-imagine natin yung order of ng 12 tribes kung saan sila iniligay sa palibot ng tabernakulo. Imagine po natin at iyaano niya sa atin, di ba, Brother Richard? And also, nilaki dito yung mga pangalan ng mga anak ni Aaron, mga duties ng mga Levitas, yung sinensus din ng mga Levita, and also yung redemption ng mga firstborn, at saka binanggit din ang tungkol sa Kohatites. Alamin natin ang kamahamanghang instruction ng Panginoon sa Israel, ang pagprotekta nila. Nais ng Panginoon, ang protection na nila ang tabernakulo at lahat ng bagay dito, na kung saan ito rin pala yung magpoprotekta, magiging protection nila bilang bansang Israel. Bago po tayo magpatuloy, ibigay po natin ang kay Brother Richard para sa opening prayer. Salamat, Sister Deb. Tayo po ay panalangin. Manamin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Maraming salamat, Panginoon, sa radio station na binibigyan kami ng opportunity ng avenue para maihayag ang inyong salita, ang inyong parsya. At pag-uusapan ka po sa araw na ito ang parsya Bamidbar, na kung saan ay kilala ito sa Book of Numbers.
nawa Mm. Panginoon ay mabigyan ng um, justice ang inyong salita at ito po ay pumasok sa mga puso ng mga taong nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito po ay magbunga ng mga magandang gawa na magbibigay ng kapapurihan sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo lamang po ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Parsha Pamidbar, Sister Deb, ano? Covering Okay. Numbers chapter 1, verse 1 hanggang chapter 4, verse 20, no? So, yan ang 20. ano dyan, ano? Yan ang ating ano. Pero bago tayo pumunta dyan, Sister Deb, ano? Babanggitin ko lang Ah, na meron tayong upcoming na kapistahan, no? event. Ito yung Event ng Shavuot. Panginoon. Oo, ito yung Shavuot o Pentecost. Kilala Mm. natin sa salitang Pentecost kasi Penta, ibig sabihin 50. Ito yung 50. 50 na 50th day from the time ng first fruit, ano? Mm. So alam natin, Brad, mm, yung Pentecost ay Greek siya, galing siya sa Greek, pero sa Hebrew siya buot. Shavuot siya. Ang Bilang siya buot ay Shavuot ay Feast of Latter First Fruit. Uh, first. uh, Okay. so, uh, Akala ko Feast of Harvest. harvest siya pero latter first Harvest din. tuloy siya. Harvest time. Harvest Yes. time. Tapos ano ito, actually maraming ano yan significance kasi Maraming nakadugtong. ang Shavua is it talks about number seven. Seven sevens yan. Plus Mm. one. Kaya seven is perfection, ano? At Mhm. tapos ang 50 is freedom. Ang ibig din sabihin ng Shavua is promise ito eh. It's a promise. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, sabi niya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi niyo natatanggap yung pangako ng aking Ama. Yun na nga yung Ruach Mm. HaKodesh. Dumating ang Ruach HaKodesh 10 days after ng ascension. Nung nag-ascend si Yeshua, on the 40th day, so again, 40, 40 years siya sa earth, tapos on the 40th day Mm. after ng kanyang resurrection, ay ascension niya. Tapos 10 Mm. days after that, ay Pentecost, At yung ascension ni Yeshua, on the 40th day ng AD 34, hindi AD 33. AD 34 siya, ay Shabbat yun, Sister Deb. So, Shabbat. Mm. So, yun, At ang Shabuot ay isa sa mga appointed feast ito na tinatawag na yung kailangan mo mag-appear, appearance feast, So, tatlo yan, Feast of Unleavened Bread, tapos Shavuot, Pentecost, tsaka Sukkot. Yan yung tatlo. And ang required yan, especially sa men. Men has to appear before God, on those three. Kaya makikita natin sa Book of Job, Job 1:6 saka Job Mm. 2:1, there is a day, sabi doon, that the sons of God, referring to the angels, appear before God, no? And even Satan has to present himself. So, nagpipresent sila, and that includes lahat ng men, lahat ng sons of God, including tao, no? Um, so yun, of the seven required na i-celebrate, pero itong tatlo, kasi yung iba pwede mong i-celebrate kahit saan eh. Ang itong tatlo ay dapat i-celebrate doon sa Israel. Kaya ngayon wala pa naman temple, so but it has to be observed, no? So yun yung yun ang alam natin, katulad ng sinabi ko nga sa madalas kong banggitin, ang Shavuot, like all other feast, meron siyang uh, monumental event in the past. Yung nangyari before, alam natin, Mm.
maraming bagay ito. One, ito yung giving of the Torah, yung Ten Commandments, no? Sa ng the whole Torah. Pangalawa, ito rin yung time na kung saan ay naging nation ng Israel, no? Yan yun, ano? Tapos they heard the voice of God. Tapos ito rin ay birthday ni David, Sister Deb, no? Dito siya nabuhay, dito rin namatay si David. And of course, ang isa sa mga big significance nito ay yung pagdating ng Ruach HaKodesh, no? Yung Holy Spirit, dumating siya officially na binigay siya sa mga mananampalataya. At ano naman ang prophetic event in the future, again, like all other feasts, ay ito ay fulfillment ng new covenant. Yung sabi ng Panginoon, you no longer you don't no longer will have to tell your brother know the Lord because everybody will know the Lord. I Ituturo niya mismo like sa atin direkta. Yes, Kaya nga oo. sabi ni Liwanagin niya lahat. sabi ni Paul, we know in part, but when he comes, we Mhm. know in full. So i-explain niya and um, ipapakita doon na tuturuan tayo mismo ng Panginoon. Um, so iyan yung fulfillment yan. Kaya yun yung promise eh. Sa Qumranic community, yung writers ng Dead Sea Scroll, no? Ano nila, ang tawag nila diyan ay yung teacher of righteousness, no? So alam natin ang teacher of Mm. righteousness si Yeshua, siyang magtuturo sa atin. So maraming prophecy pertaining to this, ano? So yun ang fulfillment sa future, no? Pero even before the fulfillment of that, meron pa which is in the book of Revelation. Ito yung dalawang witnesses na nagpo-prophesy, no? Ang prophecy does not mean na they will determine the future, they will tell the future, kundi actually they will teach the people about the Torah. So ito 'yon, ano? Ito yung mga bagay-bagay na dapat maintindihan natin, ano? So, June, sundown ng Sunday, Sister Deb, no? Mga kapatid, mga kaibigan, ayan ang start ng Shavuot at mag-i-end yan ng sundown ng Monday. Um, Kaya dapat walang work, no? Ngayon, traditionally, merong parang overflow yan. Yun yung tinatawag na sa diaspora, merong another day from so technically a day after. So sundown ng Monday up to sundown ng Tuesday. So ang iba in-observe yon and it is fine. Pero tradition yon. Ang commandment, kung gustong ma-observe yon, that's fine. Pero dapat ang wag makakalimutan yung commandment itself. So yun ano, which is yung actual day ng Pentecost. So yan ano. Ngayon, hope and pray. So anong ginagawa during Pentecost? Okay? Normally, binabasa ang Book of Ruth. Yan yung Migilat Ruth or yung scroll ni Ruth, no? Kasi si Ruth, yung event ng time ni Ruth, ito yung time ng harvest, ano? Ito yung Shavuot din, ano? Na kung saan ay inattach ni Ruth ang sarili niya sa Israel or to the God of Israel through Naomi. Then later on, napakasawa siya ni Boaz. At ayun nga, sabi niya, despite na pinupush away na siya, sabi niya, no, hindi talaga. Your God will be my God, your people will be my people. Talagang kapituko talaga siya. Yun dapat tayo. No? Ito technically ang nations, yung mga Na hindi, kahit hindi tayo oh, from Israel. ito yung atin eh, technically. So we have to be part of it at magiging part tayo kapag sinunod natin ang Sige. Torah. Hindi yung maging part tayo dahil Parang, receive tayo kay Jesus Christ oo. tapos hindi natin ginagawa ang Torah kasi done away with na raw. Hindi Oo. hindi Ay, ganon sabi nga ni, attach sa Israel. oo, napakalalim nga nung kataga, yung mga sinabi, binanggit ni Ruth doon, your Mm, God.
will be my God. Your people will be my people. So, Yes. yung adoption, kumbaga tayo yung nagpa-adapt sa Imagine mo, Israel. Sister Deb, kung sinabi ni Ruth na your Yes. God will be my God, your people will be my people, pero ginagawa niya lahat ng kanyang mga belief system traditions from Moab in Israel. Ano Oh, nangyari sa kanya? hindi totoo yun. Like, Hindi totoo exactly. yung binanggit mo. So, ibig sabihin, ang mga paganistic practices ng isang so-called believers eh hindi dapat i-practice as a believer, including Mm. time kung kailan mag-worship, including the practices. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag niyo akong sambahin katulad ng pagsamba ng mga nasyon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Wag niyo raw gayahin, Mm. daw natin gayahin. So, katulad yan, maraming mga mananampalataya, so-called mananampalataya, na sumasamba sa Panginoon ng ibang araw na hindi Yes. tinatnaga, na sila ay nag-observe ng mga mga kapistahan na hindi nakalista sa Bible, and at the same time Mm. hindi nila ino-observe ang mga kapistahan na nakalagay sa Bible. So, hindi po ganun ang pag-attach sa Israel. Pero ganun pa man sa mga nakakaalam, hindi po natin dapat husgahan ang mga hindi sumusunod. It's none of our business. Tayo po ay dapat sumunod on our own without judging others. We only have to judge ourselves, no po? So, yan ang long and short ng Shavuot. At again, um, Uh, by the way, part ng practices yung iba nag-overnight, full reading ng Bible, no? Of course, yung Migalat Torah. ng Ruth. Tapos may mga greeneries, harvest, ganun. Pero ang most important dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay yung may mga certain offerings na related dito, no? Isa sa mga offerings dito yung burnt offering. Again, yung burnt offering, hindi natin magagawa dahil walang temple. Pero Walang templo. representation nito, ang ibig Baka sabihin, ang representation malayo nito, tayo sa templo kung saka magkaroon nun. walang templo, no? Um, Pagbibigay nasa sa heart natin, pero we gonna do them. Ang ibig sabihin nito, one is burnt offering. Required yon eh. Tsaka meal offering. Required din yan sa Shabuot. So ang ibig sabihin ng burnt offering is we renew our commitment to God. We renew our yung ano natin offering, yung buong buhay natin sa Panginoon. Burnt offering. Ang meal offering is we dedicate ourselves in the life of generosity, no? So sabi ng mga sages, may mga certain things Mm. na dapat tayong gawin. While there is no temple, ang kapalit ng mga sacrifices na to, one is prayer and repentance. Number one yan, prayer and repentance. Number two Mm. is mitzvot. Ibig sabihin, gagawin natin yung mga commandments. Pangatlo, tzedakah. Ibig sabihin, magbibigay tayo sa mga mahihirap. So, yan yung three things na tinuturo sa atin ng mga sages. Ano? So, okay. So, dito na tayo sa Bamidbar, ano? Torah portion. Ito na yung Torah portion natin. So, ang una rito ay yung census sa wilderness, no? Na kung saan 20 years old and above ay sinenso sila. So, yung mga 19 and below, hindi sila kasama sa census. Pero dito, sa mga na-census dito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, ano, um, they were enlisted sa army of God. So anong ibig sabihin nito? Sila ay naging officially na-enlist as an army of God. Remember, kapag may nation ka, dapat may army ka, no? Pero Mm. unfortunately, itong mga na 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 part ng census dito, lahat ito, Sister Deb, maliban lang kay Joshua sa kay Caleb, patay lahat. Hindi sila nakarating sa land of Hindi promise. sila nakapasok. Hindi sila dahil sa disobedience, no? Kaya hindi lahat ng tinawag, hindi lahat ng pinili, at hindi lahat ng pinangalanan ay nakakarating.
kapag ka may disobedience, kahit si Moses mismo, kahit si Aaron mismo, hindi sila nakarating. So, silently, si Joshua na hindi kilala at si Caleb na mas hindi pa kilala dahil sa consistent sila na obedient. Unti-unti silang nagra-rise sa rank, no? Kung ano yung binigay sa kanila na ah, position ay they do their best, no? So dito, no, pero gusto kong emphasize din dito na kapag tayo'y pinili, no, ito dapat maging ready tayo. Maging ready tayo, no? Pangalawang point dito, Sister Deb, yung tribal organization, no? Ang bawat isang tribe ay nabibilang, ano? At sila ay nakaposisyon around the Mishkan o tabernacle, no? Sa specific order. Hindi Mm. sila pwedeng lahok-lahok. So, what does it tells us? Alam natin, for one, Oh. no, na hindi lahat ng lumabas sa Egypt ay puro Israelites. Meron mixed multitude na Mm. sumama. Makikita natin dito sa placing ng mga tribes, wala nang Gentiles, wala nang nations. Wala silang sariling tropa. Sila ay either kasama dun sa 12 tribes or umuwi na lang sila, di ba? So kailangan talaga sila makasama ron. At depende sa giftedness, depende sa faithfulness, depende sa willingness, at depende rin Willingness nila na sa, sumunod, sa will sumunod. pa rin ng Panginoon, no? Sa will pa rin ng Panginoon kung saan ipipwesto, ah, kasi pwede kang ipwesto sa unahan, ikaw yung ikaw yung unang babangga, no? Or ikaw ay nasa gitna o dulo, no? Um, Yan ang isang ano diyan, ano? Pero ang makikita natin dito, ang pinakamalalakas na 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 tribe ay nasa dulo. Sila yung pinakamalapit sa Mishkan. So maraming ano ito maraming mga ibig sabihin. Ang pinakamahihina na tribe ay nagigitnaan ng mga malalakas. Halimbawa, ang tribe ni tingnan natin dito si Judah. Si Judah, ang mga malalakas na tribo talaga rito, si Judah followed by Ephraim, tapos si Reuben sa si Dan. Yan yung nakapaikot dun sa Mishkan, no? O sa tabernacle. Mm. Ngayon, ang pinakamahina ay si Issachar, si Simeon, si Asher, saka si Manasseh. Si Benjamin, okay lang, pero kumbaga, mas malakas si Benjamin kaysa kay Manasseh. So, parang gano'n, no? Bakit ang mga malalakas ang nasa likod? Kasi sila yung uh, second last layer ng pagpoprotekta sa Mishkan. Pero ang pinakamalakas talaga na tropa ay ang mga Levites. Sila actually yung mas mga ano sila, tahimik lang sila, pero sila actually yung pinaka malakas sa lahat, no? So pinipwesto ang faithfulness sa capability ng mga tao based sa kanilang kakayanan din, ano? Tapos at the same time, military strategy din, kasi ay yung mga malalakas kapag napaaway yung sa kabila, sa four corners, ano, ay mabilis silang nakaka-rescue, no? So pwede silang tumakbo sa east, sa west, sa south, ano? Pero kahit sino sa kanila ron, walang pwedeng pumasok sa Mishkan, doon sa area na covered ng mga Levites. Tapos may mga Levites covered ng mga priest. So talagang sila yung talagang, so anong ibig sabihin nito? Yung pinakamalalakas, yun ang nagpoprotekta ng tabernacle. So anong ibig sabihin sa atin ito? Yung commandment na sinabi na if you love me, keep my commandments is actually more than just keeping. It's actually, ang real word doon is guard my commandments. So, we have to protect.
Hindi lang basta ikikip mo, gagawin mo, hindi lang basta ganon. Kundi actually babantayan mo, you have to protect it against false teachings and false practices. Um, yun ang ano ron, yun ang parang ano talaga, no? Um, Another thing na gusto kong i-emphasize dito, no? Kasi parang ang dating, um, well, for one, ang significance nito ay parang cross. Parang cross sila, Sister Deb. Nakapwesto kasi niyan, si Benjamin wala si Oo. Ephraim. Tapos ano naman, si Zebulun, si Issachar, si Judah. Tapos si Gad, Simeon, Reuben. So sa kabilang side dan, Asher sa Naphtali, no? So actually, ang itsura nila is more of like a sword. Nasa, Ang umaandar sila na oh yes, oh. parang Yung, malaking-malaking sword, ganon. Tapos merong, yung sa parting south, sila Moses yata, sila Aaron. hindi, nasa Parang middle sila. napansin ko. Nasa middle sila. Nasa Middle Mishkan. sila. Mishkan, oh. Kaya pag tiningnan mo from afar, Nasa loob. pag tiningnan mo from afar, para siyang ano, parang sword. Para siyang sword na umaandar. Tapos, Oh. merong Kung malaking, meron ng ano, ibig sabihin kung meron ng, ano ba yun, yung lumilipad na camera. kung drone. Tawag natin doon. Pero makikita naman sa, Drone, yeah. Ang ganda makikita, tingnan. Mm. makikita sa bundok yung katulad ni, ano, ni Sa Balaam. bundok. Si Balaam, Yung siguro, tingin ko yun na nakita ng mga nakapalibot na o mga kaya nasyon, natatakot mga sila kasi kalaban parang, nila. pero parang higanting Sobrang sword. takot nila Oh. sa Israel. Oh. Ngayon, Mm. ano rin ito, sinasabi rin nila na cross ito. So, they can say anything, ano. Wala namang masama doon. So, but anyway, ang itsura niya parang gano'n. Tapos sa gabi, um, pillar of cloud siya. Kaya isipin mo parang may apoy. Parang, parang ano parang Sa gabi, may may sword. apoy. Oh, sa gabi may apoy. So parang pag tiningnan mo sa top view, para siyang cross. Pero pag tiningnan mo sa 3D, ang tunay na sword Mm. ay yung pillar of clouds. Mm. Saka yung pillar of clouds or pillar of fire. Parang handle lang yung ano, parang handle lang yung mga Mm. Israelites. Hindi sila yung tunay na cross. Ang tunay na sword, ang tunay na sword Mm. yung pillar of clouds. Mm. Kasi pataas yun eh. Tapos ganun din sa gabi, pillar of fire. Kaya nga pillar kasi straight Oo. yun eh. So, kaya parang pag tiningnan mo, parang biro mo hanggang langit. May So, dito ko na ano, na-realize, dito ko na-realize, Brad, kasi na nagtatanong, paano nalalaman ng ano, yung lalayo ng mga lugar, taka by foot lang naman, or may kabayo sila, sa kanila makakarating yung mga balibalita. So, ngayon ko lang na-realize na sa mga bundok pala nila nakikita yung paglalakbay ng Israel. tsaka mabilis ang Kaya marites pala. niyan eh. Mabilis Kaya yan. sobrang takot nila. Oh, mabilis yan. Dahil ano nangyayari diyan? Marites. Oh, maraming ano diyan eh. So, mabilis yan. Kaya actually nung pumunta si Joshua sa kasi nung pinadala si Salmon tsaka yung isa pang spy no sa Jericho, sinabi Mm. ni Rahab, yung ano yung prostitute, ano, na natatakot talaga yung mga tao. Nanginginig sila. Alam mo yung nag-i-expect sila ng Hindi atake tapos walang nagtatakot. umaatake, hindi pa umaatake. Kaya parang lalo for 40 years Oo. nanginginig na At sila eh. saka, ever since, hindi offensive ang Israel. Oo. Defensive sila. More Oo. on the defense. So yun ang ano ron eh. Kaya, Ah, Actually, nung inatake nga nilang Jordan eh, I mean yung Jericho, umiikot-ikot lang sila eh. Kaya, hindi naman sila matake talaga. kaya ano eh, Ako matake after na ano. uh, umiikot lang sila, tapos papahinga. Pero on the Shabbat, 7 times sila na umikot. Tapos sabay blow ng trumpet. Pag blow ng trumpet, bagsak yung ano eh, yung wall of Jericho. So anyway, sa Book of Joshua naman 'yan. Going back dito sa ano no, sa Parsha. So merong organization, ano. At may special arrangement, no. Merong mga depende kung anong position mo. Ikaw naka-front,
Makikita natin dito na may naka-front papunta sa mga tao. Tapos may middle na sila yung support group. Yung third group, sila yung protector. Ah, yung nasa middle, sila yung pinakamalalakas actually, pero sila yung mga greatest. Kasi ang rule ng Panginoon ay kung sino yung nagsiserve, siya yung ah, siya yung greater. Kung sino yung Mhm. servant, siya yung greater. So yung mga Levites and mga priests, they serve. Sila yung nagsiserve. So ibig sabihin sila yung greater, sila yung higher. Yung pinagsiservan, sila yung lower. Sa Gentile world, kung sino yung boss, siya yung pinaglilingkuran, baliktad, no? Pero sa Kingdom of God, kung sino ang nagsiserve, siya yung greater, siya yung higher. Kaya sabi niya, if you want to be greater, you have to be served. You have to be the servant of all. So dito makikita natin ang mga Levites, ang mga priests, they are the servants. Pero sila actually ang greatest among the children of Israel. Kasi sila ay inheritance ng Panginoon. Um, Another thing is that yung mga Levites, um, uh, sila yung close sa Panginoon. So the closer you are to the Lord, um, the more that you have to serve other people. Yun ang ano ron, ano. Tapos, yun din yung, if you want to be great, ito yung gagawin mo. So, ang greatness ay about serving other people. Pangalawa, sabi ng Panginoon, if whoever keeps uh, the commandments and teaches others to do the same will be called great in the kingdom. So, kung gusto po natin maging great sa kingdom, kung dito man sa mundo hindi tayo naging great, ano? Dahil wala, parang ordinaryo lang ako rito, dumating, nabuhay, Mm. pinanganak na buhay, tapos nabuhay konti, tapos namatay na, di ba? Parang Mhm. wala lang nangyari, no? Kung gusto natin may mangyari sa atin for eternity, ang gagawin po natin is to keep the Lord's commandments. And then we teach others to do the same. Kasi sabi ng Panginoon, Service. whoever whoever does the commandment of God and teaches others to do the same will be great in the kingdom. Nasa Matthew chapter 5 verse Hmm. 19 po yan. So, yun, Naalala ko, Brad, yung may kanta siya. Ang kanta na, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. yan. So, ibig sabihin, tayo maglilingkod, tutulungan natin, tayo yung alipin, tayo yung To say, nagmi-minister, tayo hindi yung tayo yung pinaglilingkuran. So, yun ang mga mm, bagay na gusto kong i-emphasize, ano. Another thing, pag-usapan natin dito, may mga leadership by tribes, ano. Sila lahat mm, during that time ay mga slaves. So during the first couple of days, couple of weeks, couple of months, and the first year, nakikita na ko sino yung mga 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 nasa leadership position kasi sila yung mga leadership. nag-serve. Sila yung mga buong puso na tumutulong dito. Oh, Ano, sino yung mga tao tumutulong yan, yun ang, makikita mo yung hindi yung mga senyorito, sila yung mga punong abala, sila yung parang mga talagang naglilingkod, ano. Yun, ano, nakikita. Saka hindi mga maepal, ano, yung ano lang, low-key, tutulong dito. So, eventually, umaangat sa pwesto yan. Tapos hindi mahilig sa mga positions. Yan ang silang mas binibigyan ng role, ano. So, at hindi tumatanggi sa position. Binigyan ng responsibility. Sige lang, take lang. Another responsibility. Sige lang, take lang. Another responsibility. Hanggang maya-maya malayo na ang narating, no? So, dun sila na-determine ng leadership. Pero most importantly, ang determination ng leadership is obedience to God's commandments. Kung sino yung pinaka mas obedient at talagang talagang isinasa puso talaga, sila yung umaakyat sa leadership.
Hindi yung Mm. pinaka-talented, hindi yung pinaka-maboka, hindi yung pinaka-gwapo o maganda, hindi yung pinaka-maepal, hindi yun. Kundi yung tahimik na nagsiserve. Walang nakakaalam pag tiningnan mo dito sa mga tribal leaders, walang nabanggit kila Joshua Mm. or Caleb. Sino ba itong mga ito, di ba? Mm. Pero maya-maya umaangat na sila unti-unti. Kaya hindi dahil sa kung ano pa Saka man. napansin ko, wala sa kanila yung ano, yung pinupuri nila yung kapwa. Yeah, Except, binabanggit yung ginagawa nila. yeah, Kung ano yung ginawa na. so yung yun na. So ang again ang leadership is whoever is the servant of all, sila yung naglilingkod, sila yung inaangat, no? Tapos sila yung mga nag-a-assist sa mga pinili ng Panginoon. Sila yung mga low-key. Eventually, sila yung papalit, no? Ngayon, ang mga Levites, may mga special role, ano? Again, hindi nakasama sa census ang mga Levites. May sarili silang counting. Kaya, hindi lang si Caleb sa si Joshua ang original na galing sa Egypt na nakarating. No? Unang-una lahat ng 19 years old and below. No? Um, yun. Ano. Pangalawa, may mga older katulad ni yung dalawang anak ni Aaron, si Ithamar saka si yung isa yung naging high priest. Um, Older na rin sila eh. So pero Mm. kasi nga hindi nga counted ang mga priests and Levites. So ang binabanggit lang na si Joshua lang sa si Caleb. Pero Levites also ay nakarating din sila yung mga medyo matatanda na, no? Um, Ay, hindi sila doon kasama doon sa mga yung support yung ng mga namatay. Hindi sila kasama doon sa namatay. Nakakross sila sa nakakross sila sa ano sa Parang hindi siya nabanggit, no? Hindi lang siya nabanggit na nakakross sila. kasamang namatay. Hindi sila namatay. Kasi namatay si Aaron on the 40th year. Si pangalan ng Oo, yung time na malapit na silang pumasok malapit sa na silang promised pumasok eh. land. So, kaya I'm sure 100% na nakapasok si Itamar sa kasi pangalan nito na sa dulo ng dita ko. Okay, okay. So, Ah, nakasama pala siya. nakasama Sa sila. mga So, hindi nakapasok, mga nakasama older si sila. Moses. Si Hindi, kasi Moses at saka si Aaron, si si Aaron Aaron. and Moses lang hindi Okay, nakasama. ngayon ko lang na-realize. So kasama sila plus all other mga Levites. So, sila, yung mga pinangalanan ng mga Levites din dito, nakasama sila. Pero Mm. again, sila yung mga pinili, no? Um, so yung mga napili, mga Chosen. final ay hindi sila nakasama. Kaya nga sabi ng Panginoon, many will come from east and west and will dine and will sit with Abraham, Isaac, and Jacob. But the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So, yung mga supposedly na napili para makapasok sa kingdom they did not make it. Ganun Mm. ka high ang standard ng Panginoon. So we should Pero never may take sarili din lightly. akong medyo naisip ko lang, Brad, na yung time na pinaikot-ikot sila within 40 years, I think parang punishment yon or compensate, para may compensate nila yung pagkakamali nila. So not necessarily mean na hindi sila nakarating sa ano ng Panginoon, Hindi sila sa kingdom nakarating. niya. Um, Ang pinag-uusapan dito yung physical na yung sa promised land, hindi sila yes. nakapasok. Yeah. Pero marami Pero kanilang hindi nakarating pagdating sa may mga hindi pagdating sa talagang I'm sure hindi sila lahat saved. Let's put it that way. okay, hindi lang. Oh, so Maaaring may mga talaga may mga yung iba nakapag-repent, yung oh, iba hindi. yung iba Okay. pinatay agad eh. Katulad ng Ten Kasi ano Spies. yes. Yung, So yung may provision for repentance pa naman ng Panginoon provision for during that repentance. 40 years na yon. So may Yeah. 40 years sila para Binigyan sila mag-repent. binigyan sila ng chance to Binigyan sila repent ng time. Yes, sa okay. spiritual.
Pero Yeah, remember, by spiritual. yung Pero 10 talagang tribes, mamamatay sila. yung 10 spies, pinatay agad ng Panginoon yun. Kaya agad, oo. Pinatay ka agad. So, whether they So, or not, yun yung ano, wala, hindi. yung banggit mo Brad na false, ano yung false, ano? Nagbigay sila ng false statement or False report. yung uso ngayon, false report pagdating sa Fake online, news, ano fake yung news. Yung fake news. fake news, Oh, yeah, fake fake news. news. Oh, Oh, nakakatakot mag fake oh, news kaya talaga. do not take Tekna, it for oo. granted or Yung take it uso lightly ngayon, na fake news. okay, okay lang yun. Actually, hindi. Huwag Hindi tayo yan. basta-basta maniniwala noon kasi yung Kapag, fake news na kasi madadamay tayo alam mo kung sa bakit pinatay parusa. ka, alam mo kung bakit pinatay ka agad yung 10 spies? Dahil sa, sabi nga ng Panginoon, sabi ng Panginoon, it is better for them to tie a millstone and throw themselves into the sea than lead one of these little ones into sin. So, kahit, Unbelief. Sin is yung the alam mo sin yung, there alam is mo yung unbelief. malaking factor, Sister Deb, yung mga nagtuturo ng mali. Yeah. Kasi ini-expect nila na may mga crowns of ano sila, pero Oo. baka iba ang makuha nila, no? So away from me, yun ang ano ron, ano yung itatanggi sila. Again, I don't want anyone to judge anyone. Ang Mm. judgment Yeah. natin to ourselves. Pero ito po makikita ninyo kung may nakikinig na nagtuturo ng Biblia, make sure na wala kayong ituturo na hindi Tama. nakalagay sa Biblia or kontra sa Hindi. Biblia. Oo. Dahil it's gonna be scary. Kapag na-mislead mo ang isang tao into sin Oo. by teaching something like katulad ng ten spies na sinabi mo ganon-ganon, may tulog, no? Delikado. So, wag nating, Oo. let's not take it for granted. Lalo na Brad, kung ituro pa na wag sumunod sa utos ng Diyos. O, sundin Nakakatakot niya kasi wala na yan. Oy, yung done away nakakatakot. with the commandment. Sabi nga doon, Mm. sabi sa Matthew chapter 5 verse 19, whoever violates the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom. Ang akala nila they can still enter the kingdom, pero ang least of the kingdom is a phrase. Ang ibig sabihin niyan ay impyerno. Let's put it that way. Diretsuhin ko na. Hindi, kasi walang anything katulad ng Pilipinas, Sister Deb, no? Ang Muntinlupa ay or yung mga penal colony o whatever it is, hindi naman yan under ng Russia o China or what, di ba? Under pa rin yan ng Kingdom ng Philippines, no? So, Mm. ang hell, ang abyss, ang Hades, um, part pa rin ng Kingdom of God yan, pero nasa list nga lang. Kasi wala namang lahat So, lahat ng bagay ay ang Panginoon mm. nag-create, hindi ang Diablo. Ang Diablo hindi niya Naalala ko, Brad, hell. may nabanggit ka noon na bawat kingdom merong kulungan. Yan. So, kaya, So, ano, you know what? kinukulong doon yung mga hindi sumusunod. Pero alam mo, ang malupit dito, Sister Deb, yung sinasabi doon that they will be thrown into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Kasi hindi sila nasa inner darkness. Nasa outer darkness sila. Alam mo kung ano nakikita nila, Sister Deb? Yung mga Mm. saved people na tapos they did not make it. Kaya Di lalo nag-iinit silang sila dusa. eh. Oo. Yun ang Lalong nakakatakot. magdudusa sila. Kaya sabi ng Panginoon, kaya Hindi sabi ni makasama Paul, ang si Paul, ang nagsabi nito, work out your salvation with fear and trembling. with fear and Let's trembling. not take it lightly. Let's not take it for granted. Um, ang pagsiserve sa Panginoon ay hindi siya maliit na bagay. Hindi siya optional, hindi siya kung kailan ka lang available, hindi siya kung ano, hindi ganon. It has, kapag may calling ka, kapag may responsibility ka, you really have to do it. Because if you don't, you will be replaced by someone who will. Walang yung indispensable na tao. Ang Panginoon ay constantly naghahanap ng papalit. Pag hindi ka faithful, ay papalitan ka talaga. So, kung ano man ang binigay sa atin na trabaho, na role, we have to do the best we can.
no? As a father, as a mother, as a brother, as a sister, as a member ng community, as a believer, as a servant of God in any way, shape, and form, we have to be faithful sa bawat gagawin natin. We have to take it seriously. Walang bakasyon, walang ano, yun yung ano rin. So, and it's an honor actually, no, to serve. Kaya ang mga Levites, mga priests, ano sila, they gotta perform. Otherwise, they will be disqualified. Kaya mismo si Moses, na very close na sa Panginoon, and God is talking to him face to face, eh na-disqualify pa dahil sa may hindi siya nasunod. How much more na tayo, no? So we have to fear God, and keep His commandments, no? Um, dahil ito'y not only the duty of man, but we have to fear God. Yun ano, and fear of God is the beginning of wisdom. Yun ano. Anyways, going back dito, ano, ang mga Levites may special role, alam natin yan, they were assigned. Ah, ngayon may mga certain spiritual role tayo na ginagawa, na assigned tayo. Ah, for example, sa atin, Sister Deb, ano, para maging practical na tayo, inassign sa atin itong radio program. And Mm. faithful doing this, and we keep on doing this and doing this until kingdom come, ano. Hindi natin alam kung anong effect nito, pero I'm sure one way or Kung another, hanggang saan, tulong yes, tayo hanggang saan, hanggang oh. kailan. Pero ganito, Basta patuloy lang tayo. ganito, Sister Deb, ganito mga kapatid, mga kaibigan. After natin magawa kung anong inutos ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, we should say, we are an unworthy servant. We only did what Yes. we are told to do. Huwag tayo mag-expect ng mga crowns of ganon, mga ganito, ganito, ganon. Mm. Eh tayo ay after nating maging faithful sa Panginoon, luluhod tayo, sasabihin natin, Panginoon, I am unworthy servant. Sinunod ko lang kung anong inutos mo. Yes. So, um, Yan. yun ang ano ron, no? Huwag tayo maging mayabang, huwag tayo maging parang ano tayo, oh, marami na akong nagawa. Siguro grabe na ang mga kayamanan ko sa langit. Be careful, baka wala. So, we have to um, uh, talagang in humility, and humbleness of heart, we have to serve the Lord with all our heart, no? Yan ang gusto kong ano. And we have to keep His commandments. Ito yung ina-accuse kasi sa atin, ano, ng mga iba na, Mm. ang salvation ninyo is based on works, and therefore, hindi na ito by grace, and therefore, ano na kayo, by works na kayo, wala na, invalidated na yung grace of God kasi mayabang na kayo. Mm. Oh, the more you keep the commandments of the Lord, the more you become humble and humble and humble. Ayan, dapat the more na And the problem is, iba yung understanding nila ng grace. Ang grace binibigay ng Panginoon doon sa mga sumusunod. So, sa kinalulugdan niya, tama yan. hindi Ang sa mga grace unworthy. is a merited favor. Ang mercy is an unmerited favor Yun but ang those who repent. unmerited. Yung nagmamakaawa talaga sa buhay niya. Oo. Panginoon, maawa ka naman sa Kaya amin. kinahabagan. Kaya Yes. kinahabagan. So they were given a chance. Katulad ito ng parable of the servant, yung nagkautang siya sa master niya, siningil siya, tapos sabi niya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng chance. Sabi niya, ikulong mo na yan. Sabi niya, bigyan mo pa ako, maawa ka naman sa akin. Oo. So nagmamakaawa siya. Tapos sabi na awa naman yung master kasi compassionate ang Panginoon. Sabi niya, sige, patatawarin na kita. Mm. Wala ka nang babayaran. So, ang ginawa niya, pumunta naman siya sa ibang mga kapwa niya, tapos sinisingil niya ngayon. Sinisingil niya, pinersa niya. Sabi niya, bayaran mo ako dahil may utang ka sa Mm. akin. Nagmamakaawa din sa kanya. Sabi niya, hindi, ipapakulong talaga kita. Ngayon, nalaman ng master, sinumbong ng ibang servant. Alam mo itong ibang servant, Sister Deb? Mga angels ito eh. Nagsusumbong sa Mm. Panginoon. Yes. Nakikita nila Sila ito. yung bearer ng mga, Sila yung mga yes, watchers. ng mga Sila prayers. may mga Mm. watchers sila, Sister Deb, na nakikinig lang sila. Nag-aano sila. Mm. So, mga witnesses yan. Ayun, nakulong. Kaya, sabi sa Torah, hindi ka pwedeng maningil na yung ipipuwersa mo, yung tao. You cannot force. You know? Yung mga ididimanda mo Mm. dahil sa Yung nagiging tao. malupit. Yes. Oh, so, Sasalita pa ng masama, hindi mo pwedeng papamalita pa pwersahin. sa iba. Oh, Doon pa lang nilabag mo na yung utos ng Panginoon. oh.
Yun, ano. Kasi, Kaya ayaw ito, ng Panginoon. ito, Ganon. Sister Deb, gusto kong banggitin na ito, ano. And it goes both ways, ano. Sa mga nag-pray to receive kay Christ, that they think na they have salvation. At sa mga, even those who keep the commandments, ng mga Torah keeper. Sabi ng Panginoon, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Now, mga Mm. nag-pray to receive kay Christ, but not showing mercy, will they be shown mercy? Hindi. Sa mga so-called nagkikip ng commandments, but they did not show mercy, will they be shown mercy? Hindi din. So, on top of keeping the commandments, we have to be merciful so that we'll be shown mercy. Ano pa? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Yung mga nag-pray to receive Christ, kay Christ, but they are not meek. Dahil feeling nila saved na sila at ano, hindi sila, mayabang na sila. Hindi sila meek. Hindi sila humble. Will they will they see God? No. What about those who keep the commandments? Mayabang na dahil nagkikip ng commandments. Hindi sila meek. Will they see God? Will they inherit the earth? No. Oh, what about those who are pure in heart? Sabi ng Panginoon Yeshua, blessed are the pure in heart for they will see That's God. just fine. So, yung mga nag-pray to receive kay Christ at hindi sila pure in heart, will they see God? No. What about yung mga nagkikip ng commandments? Baliwala Pero, yung pag-receive. yeah, pag hindi naman sila, wala silang purity in heart, will they, Mm. will At they see saka, God? They magigain will lang not yun, see Brad, God. kung So therefore, nagigain hindi yung rin sila purity saved. ng heart. Yes, nagigain yun kapag sinusunod ang utos ng Panginoon. Oh, pero that is on top of that kasi character As a yun. mercy. Yeah, it's Character all yun about eh. mercy. A person can keep the commandments katulad ng priest. Ito sister, 'di ba? Mga kapatid, mga kaibigan. Let's be practical. Ang priest and Levites nakita nila yung tao na mamamatay na. 'Di ba? Yung Good Samaritan story. Hmm. Sumusunod sila sa commandment ng Panginoon. 'Di ba? Sumusunod sila. But they did not show mercy. Will they be shown mercy? Si Yeshua na mismo nagsabi yung judge eh, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. So kung wala kang mercy, hindi ka maawain. Will you be shown mercy? No. Kasi word na ito ng master eh. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, whether you prayed to receive Christ, whether you're keeping the commandments, if you are not merciful, you will never be shown mercy. If you are not Hmm. if you are not meek, you will not inherit the earth. If you are not pure in heart, you will never see God. Mga kapatid, mga kaibigan, we have to understand these things. Kasi ito yung word ng Master. Kailangan din natin pag-aralan yung mga Yung ganitong character na yun, karakter. yung character na yun. You can Mabuo keep sa atin all the yung karakter commandments. na Sabi nga ni Paul, you can keep all the commandments, but if you don't love, it's useless. You can know all these things, pero if you did not love, wala, useless. So love is part of that is actually yung being merciful, being pure in heart, being meek. Ito yun eh. Kaya nga no, sa Matthew chapter 25:31 to 46, sinasabi ron na yung mga ano eh, they can enter the kingdom because they feed those who are hungry. Those who are thirsty, they give drink. Those who are naked, they provided clothing. Dahil merciful sila. Yun ang common denominator nun, Sister Deb. Mga kapatid, mga kaibigan. So, huwag kayong maniniwala sa mga tao nagsasabi na by doing good works, you will not be saved. Actually, yan ang way to salvation. Sinabi na ng Panginoon yan eh. If you are merciful, you will be shown mercy. If you are pure in heart, you will see God. If you are meek, you will inherit the earth. mm. Yun yung mga ano. Anyways, going back dito, no, yung mga Levites, they have their own, ano, may mga subdivision sila, kanya-kanya silang specific task. Kung ano ang binigay sa atin na task, we have to do them, no. Yun ang anuhin natin. And yung eto na ano rin dito, no, yung redemption of the firstborn, nabanggit din dito. Um, it's important to follow these little things. Again, your redemption of the firstborn is
five, uh, 5 shekels for yung firstborn son. Yung from, ano yan, 0 month to 5 years old. Ganon din kung babae, i-dedicate mo ganon din. 5 shekels. No, Mm. mas mura pala pag Mm. babae may discount eh. 3 shekels lang. So, mas mura. So, ang equivalent yata ng 5 shekels is, yung based dun sa last na message ko is today's, ano, mga 75 Canadian. So, mga around 3,000 pesos, mga ganun, more or less. Pero one time lang yan, no? At yan dapat ibigay sa temple, hindi ibibigay sa pastor o sa kahit sa kanino, no? Dapat yan ibibigay sa temple. So, wala pa naman tayong temple, ibigay sa Temple Institute. Wala, hindi ko alam pagpunta din. There are other things. Ibigay mo sa mahirap siguro. But anyways, I would suggest Hindi to rin yun, bro. Iba naman yun sa uh, utos ng Panginoon. iba pa yun, on Kaya, top of that. yung bigay mo, bigay yun. On Pero top of yung that, para sa uh, sa mga ano yan, iba pa yun. redemption. Iba pa yun. So anyways, yung may yung mga handling ano ng mga holy items dito, Sister Deb, napaka-importante. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. May mga certain Levites lang na pwede May mga mag-handle. assigned sila. Oo. Maski mga priest, hindi pwede, Sister Deb. Kasi alam mo yung, Kung ano pero yung instruction, according oh, to instruction yung ginagawa nila. yan, no. So, kung anong Pero may naisip ako dito, Brad. Ano kaya kung, sabi nga, ang Israel daw ay mga pinakamatigas ang ulo. Pero bakit nila nasunod ito? Kung hindi ito nasunod, walang Kasi, napansin ko, Brad, dito sa, sa Numbers, Bamidbar, eh, 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 chapter 2, verse ah, 30, 38. ah, Okay. Those who were to camp before the tabernacle on the east, before the tent of meeting toward the sunrise, were Moses and Aaron and his sons, guarding the sanctuary itself to protect the people of Israel. So nung ginawa nila ito is also to protect themselves. yeah. Yun din naman Oh, protect Israel. ang faithfulness kasi ng mga mga servants of God, it helps also to protect the rest of the people. Kaya nga sinasabi doon Mm. if we love God, this is how if we love our neighbor, we have to keep the commandments. Kasi ano yan Yeah. Love. damay-damay yan eh. Kapag may hindi ka nag-keep ng commandments, damay pati yung Mm. iba. Damay So, talagang nakasentro pa rin sa keeping His commandments. keeping the commandments. So yun ano. Pero again, going back dito, yung mga pag-handle ng mga holy items, hindi sa basta-basta. Ang mga tao kasi yung iba, ang tingin nila kaya nila lahat or gagawin nila lahat or ano sila eh. Pag hindi mo role yun, huwag mong gagawin. Wag mo ipilit. Wag mo ipilit. Huwag mong ano eh, no. Um, Kung hindi para sa'yo. Kasi minsan gusto nila prestigious eh. Prestigious. Oh, Halimbawa, ayan. naririnig. Gusto mo kumanta, pero ayaw ng kanta sa'yo, wag mo na ipilit. Ang malupit Ayaw dyan, sa'yo ang ng iba talaga, music. gusto nila sa leadership. Ang leaders, actually, pag gusto mo maging leader, dapat ikaw yung servant of all. Ikaw ang magsiserve. Hindi Mm. ikaw yung pagsisilbihan or ikaw yung pakikinggan, no? Um, Hindi ganon ang leadership, ano? Kaya nga actually maski sa modern project management, Sister Deb, ang modern Yeah. management ngayon, ang project manager sa Agile, hindi siya Mm. leader. Siya lang nagfa-facilitate ng mga tao. Anong gusto niyo Activities, gawin? mga Anong gusto niyo roles. gawin? Yeah. Siya yung Role parang siya facilitation. yung parang conductor lang siya. Hindi siya yung musician, hindi siya yung singer. Parang si Moses, parang yung ginagawa Parang ni anong Moses, gusto mo, sige, management. itong gawin mo, parang gano'n. No? Pero it took 3,500 years bago maintindihan ng tao na ang leader pala, Yeah. hindi siya yung siga, hindi siya yung ano, siya yung taga ano lang, taga Hindi yung taga-utos lang ng utos. o hindi taga siya yung servant ng lahat. Good management yung marunong mag-direct kung ano yung mga role ng bawat Yeah. grupo.
So, yan ang mga bagay, ano. Kaya we Good have to management understand na it's practices. not for everyone, ano. Kaya ang iba, bakit daw ah, gustong-gusto na dapat ganito, pero hindi eh. Kapag hindi sa'yo binigay yan, eh, Mm. yung iba ganun eh. Feeling nila mas magaling pa sila, ganun. Eh, hindi wala kang nga calling dyan, hindi naman ikaw ang tinawag eh. Di ba? Mm. Mas magaling ako eh, Di para sa'yo. Bigay eh, mo sa iba. oh, hindi sa pagalingan niya, kundi sa faithfulness yan, no? Kung ano yung ano natin. So anyways, dito sa partial rin na to, prepare sila sa journey. Pwinesto sila in such a way na pag umandar na sila, ito ay magbibigay ng order sa lahat, ano. And going back na dun sa sinabi mo, Sister Deb, na ang feeling na iba Mm. ay matitigas ang ulo ng mga Israelites. Kung matitigas ang ulo ng Oo, yun Israelites, palagi ang naririnig, oo, naalala ko. by failing to do a few commandments, how much more yung mga so-called believers na they refuse to keep any commandment. So, Mm. sino ba mas matigas ang ulo? Yung Tapos suhusgahan pa ang Israel. yun ang malupit dun eh. Nakikihusga eh, no? So, pero Mm. Sister Deb, in as much as sinasabi ng mga tao ganito, ganito, no? Maski ang Panginoon sinasabi niya matitigas ang ulo, ganito, maraming kasalanan. Pero sa mata ng mundo, sa mata ni Balaam, napaka-perfect ng Israel eh. They are perfect, they are good, Yes. Mm. kasi pag tiningnan mo, talagang ano eh, sa iba-ibang level eh. Oo, so kaya nga sabi doon sa Psalms 14, sabi doon, um, no one does good, not even one. Sabi niya, when God looks at the children of men, tiningnan niya from heaven, he looks down from heaven. Yeah. Tinitingnan niya yung sons of men. Ibig sabihin mga Israelites, hindi mga Mm. no one does good, not even one. Ibig sabihin walang nakikip ng commandments, not even one. So sa Psalms 14, na kinote din ito ni Paul, ano? Ang feeling kasi nila lahat ng tao makasalanan. Mm. Excuse me, mali ang ibig sabihin nun. Ang sons of men, yes. Pero yung sons of God, they are perfect in God's sight. Yun ang ano ron. Mm. So, yun ang difference. So, uh, What made them perfect? ang It is for one is by keeping God's command. keeping His commandments. Yun yung Yeah. ano rin eh. Maraming ano eh. Sa Bible, again, I've been repeating this. Sinasabi ng Panginoon, if you love your enemies and pray for those who persecute you, um, and, perfect ka. Another way Mm. of perfection is if you actually give all your wealth to the poor, you help the poor, and then you follow Yeshua, perfect ka. Or if you hold your tongue, sabi ni James, Mm. yung tongue, yung wala kang sinasabi, hindi ka nag-aano ng lasyon hara. Ibig sabihin ng Mm. evil things against anyone. Perfect ka. May certain level of perfection. Or if you keep the Lord's commandments katulad ni Noah, na perfect siya. So perfect ka rin nun. So may mga certain level of Mm. perfection. Kaya nga sabi sa book of Proverbs when a fool keeps his mouth shut, he is deemed to be wise. Kaya mas may Mm. wala kang magandang masabi sa kapwa mo or to anyone, just keep your mouth shut. Di ayos, di ba? So anyways, may oras pa ba tayo, Sister Deb? Okay, tama-tama lang tayo, Brad. Pwede na Okay. tayong, Uh, bago tayo magpaalam, no? uh, Ah, i-highlights ko lang yung pinaka-highlights talaga ng mga napag-usapan natin ngayon. uh, At tinalakay ni Brother Richard is more on the uh, more on obedience pa rin tayo. Palagi tayong bumabalik sa obedience. yeah. At tayo po sa ating, habang nakikinig din ako kay Brother Richard, ay in-emphasize po sa ating Torah portion yung importance ng guarding God's commandments. And this includes keeping them, fearing God, and following His ways. At sabi nga, obedience to God's commandment is seen as a way to live, a sign of love for God, and a path to blessings. So yan po. At bago po tayo magpaalam,
Hingin natin si Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na maihayag namin ang inyong salita at mabigyan namin ng hustisya ang inyong parsya na ito ay maisabuhay namin at magbunga ito ng mga magagandang bagay na magbibigay ng kapapurihan sa inyo. Nawa Panginoon ay sa puso ng bawat isa at magawa ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, binabati Yes. po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. instruction nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na uh, i, uh, i-bless ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakak Adonai bishmerecha. Yair Adonai panabelecha bikunecha. Isa Adonai panabelecha v'yesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and keep you. Shalom. Ang mga tinalakay natin ngayon ay ating pong ipopost mamaya sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries. At announcement po, Shabuot will start on the evening or sundown of Sunday, June 1, hanggang Tuesday, sundown ng June 3, 2025. Pwede na po tayong mag-prepare at siguro mas maganda na i-share din po natin sa ating, mag-share po tayo kung paano natin i-celebrate ang Shabuot ng Panginoon. At sabi nga, kahit saan-saan tayong lugar, pag sineselebrate natin to, para tayong magkakasama na nagkakaisa sa peace ng Panginoon. Okay? So, at patuloy po natin enjoy ang the rest of the Sabbath ngayong araw na to. At patuloy din po natin, patuloy tayo manalangin, purihin natin ang Panginoon at patuloy din po ang repentance dahil hindi pa rin tayo masyadong perfect. At ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Season sa kabilang linya na nagpapaalam sa inyo at patuloy na bumabati ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.